Ngayon, gandang gabi, Philippines. Sa namang oras sa mundo, araw po na Miyerkules, unang araw ngayon ng buwan ng Pebrero 2007. Sa ulo ng ating mga balita. Ang Pangulong Duterte walang balak daw bawiin ang unilateral ceasefire laban naman sa mga NPA kahit binawi na ng mga komunista ang kanilang deklarasyon. Paglilipat daw ng kapangyarihan sa armed forces para naman sa anti-drugs operation, posibleng mawi daw sa mas malaking problema ayon naman sa paniwala ng isang senador. Reinvestigation naman sa nangyaring pagpatay sa negosyanteng businessman na si J. Ekjo, itinakda ng Department of Justice. Ang Sandigan Bayan hindi pumayag naman sa hirit ni dating Senador Juan Ponce Enrile na ibasura ang kanyang kasong plunder. 10 months old baby critical makarang tinamaan ng ligaw na bala sa ulo. Grupo naman ng NPA nagsagawa ng kanilang versyon ng Oplan Tukang, nangumpiska ng shabu at tumangay ng ilang baril. Balita naman sa ibayong dagat, ang Trump administration dineklara naman ng European Union na isang banta. Ilang American diplomats binaliwala lamang ang babala ng White House. Kinundi na naman ang travel ban ng kanilang presidente. Sa showbiz balita, si Camille Prats buntis na raw sa first baby nila ng second husband. Itong si Miss Colombia, nanisi naman, nakakapagod daw kasi ang Miss Universe preparation kaya second runner-up lang ang nasungkit. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang kurmal si Bomel Maracol sa detalye ng ating mga balita. Walang balak naman ang palasyo ng Malacanang na suklian ang ginawang hakbang ng CPP-NP-NDF. Natanggalin na ang umiral na ceasefire na kanilang diniklara. May paliwanag pa rito ang palasyo ng Malacanang mula kay Bombo Raymond Datinasa. Nilinaw ngayon ng pamahalaan na hindi na nila tutularan ang naging kapasyahan ng CPP-NPA-NDF na bawiin ang deklarang unilateral ceasefire o tigil putukan. Sinabi ngayon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, patuloy na ipaiiral ng Department of National Defense ang unilateral ceasefire ng gobyerno habang isusulong naman ang kampanya para sa proteksyon ng mga sibilyan mula sa karahasan at terorismo. Ayon pa kay Abella, patuloy din ang malakas na political will ni Pangulong Duterte sa pagsulong ng peace process sa mga komunista sa kabila ng ceasefire revocation. O narito, inayang ni Peace Advisor Jesus Dureza na hindi nila irekomenda kay Pangulong Duterte na sabayan ang mga rebelde sa nilang pagbawi ng ceasefire declaration. Sa naging deklarasyon nga ng NPA, ang nilang ceasefire na nagsimula noong Agosto 28 ay epektibo raw pagkatapos ng oras na alas 11:59 ng gabi sa February 10. So ibig sabihin, Bombo Elmar, nasa ilang araw na lamang bago opisyal at formal na ma-revoke yung ceasefire declaration ng CPP-NPA-NDF. Bombo Elmar? Bombo Raymond, may kalatas ang CPP-NP-NDF. May mga demands sila katulad nitong hindi raw pagpapalaya o yung amnestia, lahat ng mga political prisoners. At ito daw na iba pa. Anong sagot dyan ng palasyo, Bombo Raymond? Well, yun nga yung kanilang kahapon pa ay meron ng statement itong si Secretary Jesus Dureza na sila'y nababahala yung sa kondisyon na ngayon ng mga komunista na dapat daw palayain yung mahigit 100 political detainees at the same time yung pag-atake ng mga NPA sa kabila ng umiiral na kanya-kanyang ceasefire declaration, Bombo Elmar. Ang posisyon ng gobyerno dito ay hindi naman daw lahat ng mga kasong kinakaharap ng mga nakakulong ngayon ay yung sinasabi na may kinalaman sa kanilang kausa o yung ideolohiya. Pero may krimen sa drugs, sa personal na mga kinasangkutang kaso. So dapat daw dumaan sa proseso, bagay na hindi maintindihan ng mga rebeldeng komunista, Bombo Elmar. At isa pang binigyan din ng gobyerno ay yung mistola raw na hindi hawak ng National Democratic Front, yung mga nasa ground o yung mga rebelde na NPA, Bombo Elmar. Alright, Bombo Raymond, maraming salamat. So abangan natin sa pagpapatuloy ng ika-apat na round ng formal peace talks at sa ngayon naman ay wala pa namang pasabi or pahiwatig yung magkabilang panig na magkaroon ng ikakapagtigil ng peace talks. So abangan natin yan sa natin ng mga pagkakataon, Bumbilmar, kung maplantya rin ang mga gusot at matuloy yung pagdeklara ng inaasam na bilateral ceasefire
declaration. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Kaugnay pa rin ang balitang yan ay may reaksyon naman ang Chief Negotiator ng ating gobyerno sa panig nitong sa Secretary Duresa. Kaugnay pa naman naging hakbang ng CPP-NDF. At may panayam dito ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nakatakdang magtatagpong muli ang Peace Negotiating Committees ng Gobyerno ng Pilipinas at CPP-NDF nitong buwan sa bansang Netherlands. Ito ay kahit hayagan ng binawi ng CPP-NDF ang ipinatupad ito na unilateral ceasefire sa pagitan ng puwersang gobyerno na iipikto sa Pebrero 10 taong kasalukuyan. Sinabi ni Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dorisa, na ginalang nila ang hakbang ng grupong komunista, subalit hindi umano sila bibitaw sa nasimulan na pangkapayapaang negosasyon ng dalawang panig. Inihayag ni Dorisa na nakahanda naman ang gobyerno na idipinsa ang sambayanang Filipino kaugnay sa banta ng kabilang grupo na magsagawa ng mga pag-aatake. Let's work towards forging a sustainable, lasting peace for the land. It's their decision and we respect it. On the part of government, we are still recommending that government continues to maintain its own unilateral ceasefire. Hindi gera. Our ceasefire committee will meet end of February in the Netherlands to continue work on the bilateral. On the part of government, we are ready for anything that will require us also to act accordingly. Una nang nagpahayag ng pagkarismaya ang grupong komunista matapos nabigo mano ang Pangulong Rodrigo Duterte na maibigay ang pagpapalaya sa lahat ng mga bilanggong politikal. Sinabi ng isang nagpakilalang tagapagsalita ng CPP-NDF na si George Madlos alias Cauris na nakahanda sila na idipinsa rin ang kanilang nasasakupan laban sa anumang atake ng gobyerno. Nagpasya kaming tapusin ang tigil putukan dahil nabigo ang rehimeng Duterte. Natuparin ang pangakong palayain ang lahat ng bilanggong politikal kahit matapos ang halos 160 days mula ng pinag-usapan ito noong Agosto. Tusong sinamantala ng GRP ang tigil putukan ng CPP-NPA para sakupin ang di bababa sa 500 kabaryo. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Sa ibang balita naman ng mga kaibigan ay ilang mga senador ang nagbabala naman, kaugnay po naman sa bibigyan din ng trabaho at ang kapangyarihan ang Armed Forces of the Philippines na magsagawa rin ng anti-drug operation. At may detalye naman si Bombo Dennis Samito. Pinaririkonsiderahan ni dating PNP Chief at ngayon ay Senator Panfilo Lacson ang panukala ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilipat ang jurisdiksyon ng anti-drug operation sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Lacson, mapanganib ang ganitong hakbang dahil posibleng maglaban-laban ang mga armadong sangay ng pamahalaan. Hindi rin umano maaaring pairalin uli ang Philippine Constabulary dahil magbabanggaan ito at ang ilang trabaho ng PNP gayon din ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, hindi naman sang-ayon si Lacson sa 40% na sinasabi ng Pangulong Duterte na mga pulis scalawags sa hanay ngayon ng pambansang pulisya. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Kiko Pangilinan at iba pang opposition senators kaugnay pa rin ng naturang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. At narito ang tinig ni Senator Panfilo Lacson. Samantala mga kaibigan, ang senador ay inaasahan na magpapatuloy ng kanilang pagdinig kaugnay pa rin doon sa issue ng pagpatay sa negosyante at Koreano na si Ji Ik-jo sa susunod na linggo, habang may iba pang nakatakdang mga pagdinig na may kaugnayan naman sa mga tauhan ng Philippine National Police na matamaraw babantayan dahil nga doon sa development ng mga anunsyo ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan nga natin na Bombo Dennis ang statement ni Senador Lacson. Ayun, ako, I'll stand up against it, dahil magkakagulo tayo pagka ang mag-check na ng police yung military, we might end up having armed people, legitimate armed forces na naglalaban-laban. Remember, hindi lang naman yung Armed Forces of the Philippines ang armed force, even the PNP is an armed force. Kung gagamitin mo military against the police, mas mainam na yung magsagawa ng internal cleansing yung police against their scalawags, yung mga members. And sabi ko nga, yung 40% na estimate ng presidente, that's an overestimate of the number of scalawags in the police force. I myself won't believe that, won't buy that. Ang tinig ni Senator Panfilo Lacson. Mula sa Senado, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo!
Sa issue pa rin ng mga police scalawags, kanina ay agaw atensyon hanggang ngayon, itong ginawang pagmumura at sinabo ng husto ng PNP chief yung ilang mga pulis na sangkot naman doon naman sa tinaguriang tukang for ransom, at iba pang mga tiwaling gawain. At ang AFP ay meron ding reaksyon kaugnay pa rin sa gagawing trabaho nila kaugnay po naman sa drug war. At may detalye pa si Bombo Nali Soberano. Hindi napigilan ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa ang kanyang galit nang makita ang 7 pulis ng Angeles City Police Office na sangkot sa hulida sa 3 Koreano na nagtungo lamang sa bansa para maglaro ng golf. Mura ang inabot ng 7 pulis kay PNP Chief. Git ni De La Rosa, nais niyang i-firing squad ang mga pasaway na pulis nang sa gayon makaganti man lamang sa mga pulis na gumagawa ng kanilang trabaho at nagbubuwis ng buhay. Iniharap kay PNP Chief ang 7 pulis na naka-frontline position o naka-push up position. Pakinggan natin si PNP Chief De La Rosa nang harapin niya ang 7 pulis na sangkot sa hulida. Legitimate! Bakit nyo pinira? Bakit nyo binugbog? Anong klase legitimate operation? Legitimate? Legitimate bang pumira ng operasyon? Legitimate bang magbugbog? Si PNP Chief Ronald De La Rosa, sinibak naman kaagad sa pwesto ni De La Rosa ang bagong hepe ng Angeles City PNP na si Senior Superintendent Jose Hidalgo na 1 linggo pa lamang sa pwesto. Ayon kay PNP Region 3 Director Chief Superintendent Aaron Aquino, walang dahilan na ibinigay ang National Headquarters nang ipag-utos ang pagtanggal sa pwesto kay Hidalgo. Samantala, hinihintay pa ng Department of National Defense ang panuntunan para sa magiging role ng Armed Forces of the Philippines sa kampanya kontra droga at pag-aresto sa mga pulis kalawags. Aminado ang DND na bago sa kanila ang ibinigay na trabaho ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Defense Spokesperson Director Arsenio Andolong na hindi kasi law enforcement ang training ng militar kundi combat. Ang training anyan mga sundalo ay habulin ang mga terorista at rebeldeng grupo. Humingi na rin ang DND ng written order mula sa Malacanang kaugnay sa bagong kautusan ng Pangulong Duterte. Pakinggan natin ang panayam kay DND spokesperson Arsenio Andolong. Everything is run through paper. We have to have orders para magkaroon tayo ng kinatatayuan ng matatag. Pag wala kasi yung order na yun, magkakaroon ng problema. Kung ano ba ang detalye? Up to what extent will the actions be covered? Meron din tayong na walang mandate ng AFP na to effect arrests. Kung maaalala niyo, even the field, di ba? Pagka merong tayong nahuli sa operations, ang nag-i-implement ng arrest warrant ay palaging police. Kaya magkasama palagi yung dalawang units. Si Director Andolong mula Campo Aguinaldo, Bombo Anali, Montaño Sobrano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa issue naman ng Oplan Toka, ang kinasangkutan din ng ilan pang mga pulis ay tuloy na ang gagawing re-investigation ng Department of Justice sa nasabi namang kaso. Nasa lungsod ng Maynila si Bombo Gerald Olip. Kampante Bombo Elmar, si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na matatapos sa loob ng 30 araw ang re-investigation sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ito ay matapos magtakda ang DOJ ng petsa para muling imbestigahan ang pagdukot sa Korean national sa sariling tong bahay sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Aguirre, ang investigasyon ay magsisimula sa Pebrero 3, dakong 2:00 ng hapon sa DOJ. Kaugnay nito, batay na rin sa ipinalabas na mga sabina ni Senior Assistant State Prosecutor Juan Pedro Navera na hahawak sa re-investigation na iniutos ng Angeles City Regional Trial Court. Ipinapatawag sa pagdinig ang mga respondent na sina SPOT Ricky Santa Isabel na pangunahing suspect sa krimen, Police Superintendent Rafael Dumblao na itinuturong mastermind sa pagpatay sa negosyante, SPO4 Roy Villegas, Jerry Omlang, Gerardo Gregorio Santiago, Christopher Alan Gruenberg, SPO4 Ramon Yalong, PO2 Christopher Valdivino, habang imbitado rin ang asawa ni G na si Kyun Jin Choi, ang kanilang katulong ni Marisa Morquicho, itong Police Superintendent na si Glenn Dumlao, SPO3 Reynaldo Curampes at si Police Senior Inspector Jonathan Rabanal. Una nang ipinag-utos ng Pampanga Court sa DOJ prosecutors ang muling pag-imbestiga
sa kaso sa loob ng 60 days. Ito ay sa pamagitan ng dalawang pahinang utos ni Angeles City, Pampanga RTC Judge Ireneo P. Pangilinan Jr. Muling imbestigahan ang mga kasong kidnapping with ransom at serious illegal detention. So ibig sabihin, Bombo Elmar, ay back to zero na naman ang naturang kaso. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, 7 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Abangan po ang detalye mga kaibigan, isa pong 10-month-old baby, critical, makarang tinamaan ng stray bullet doon sa ulo. At maniwala kayo sa hindi mga kaibigan, grupo ng NPA nagsagawa ng kanilang sariling oplantokhang. Samantala muna. Hi, Derek here. It's the season of love again, so share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again, so head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Piolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Naglabas na kanilang desisyon ang Sandigan Bayan sa hirit naman ni dating Senator Juan Ponce Enrile na ibasura ang kanyang kinakarap na kasong plunder. May detalye pa si Bomber Mina Garcia. Tuluyan nang ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hirit ni dating Senator Juan Ponce Enrile na madismiss ang kanyang kasong plunder kaugnay sa bilyong pisong pork barrel scam. Noong nakaraang taon nang naghain si Enrile ng mosyong na ibasura ng anti-graft court ang kanyang kasong pandarambong, kayong hindi naman daw sapat ang ebidensya ng prosekusyon. Ikiniit ng Sandigan Bayan na hindi raw maaaring sabihin ng dating senador na walang ebidensya na nakipagsabwatan siya sa naturang scam, lalo na at hindi pa raw inilalabas ng prosekusyon ang lahat ng kanilang ebidensya. Tawit rin sa naturang pork barrel fund scam sina dating Senator Bong Revilla at Jinggoy Estrada na kapwa nakabilanggo sa PNP Custodial Center. Nahaharap si Enrile sa isang count ng plunder at 15 counts ng graft dahil sa sinasabing milyong-milyong kickbacks na kanya raw ibinulsa mula sa mga bogus na non-government organizations ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Para sa Bombo Network News, Bombo Irmina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nagbanta naman ngayon ang Department of Environment na kanilang ipapasara ang mga pasaway ng mga hotel at establishmento doon sa isla ng Boracay. May detalye pa ang Bombo Radio Kalibo. Nanganganib ng papasara ang mga resorts sa iba pang business establishments sa isa ng Boracay na lumabag sa environmental laws sa walang environmental permits. Ito ang tiniyak ni Department of Environment and Natural Resources o DNR Undersecretary for Field Operations Arturo Valdez matapos na atasan umano ni Secretary Gina Lopez na busisiin ang lahat ng mga establishmento sa Boracay na walang wastewater treatment plant, hindi konektado sa sewer lines sa iba pang mga paglabag sa rules and regulations ng Clean Water Act. Sinabi pa ni Yusek Valdez na layunin ng inventory at laboratory test sampling na masuri ang kalidad ng tubig sa baybayin nito. Tutukuyin naman nila ang mga establishmento sa isla na direktang nagtatapon ng dumi sa dagat. Muling umapila ng tulong ang DNR sa mga stakeholders sa Boracay na magtulungan upang mapanatiling maganda ang kalidad ng beach sa isla na itinuturing na nangungunang beach destination sa buong mundo. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Merani na lang ang Esparcia nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, wala na raw plano sa Senator Panfilo Ping Lacson na beltahan pa ang dating police colonel na si Cesar Mancao. Ayon kay Lacson, napatawad na niya si Mancao kahit ginawa daw nitong miserable ang kanyang buhay sa loob naman ng 14 na buwan o mahigit isang taon. Nang ituro nito ang senator na nasa likod daw ng pagpatay sa dating public relations man na si Bobby Deser at driver nito na si Emmanuel Corbito. Ilang taon na nakakalipas, sinabi ng senador na dapat na lamang harapin ng dating police colonel ang magiging hatol ng korte, lalo't nabasa na raw ito ng sakdal bago pa man nagtago. Ang pagkakaiba raw nila ay hindi siya nabasa ng sakdal habang si Colonel Mancao ang ulit ng humarap ng hukuman bago pa ito nagtago at wala ring kinatawang abogado sa mga naging hearing. Una rito lumutang ang isyo na kahapon pa pala sumuko itong si Colonel Mancao sa CIDG ng NCRPO. Samantala, 7 katao naman arestado sa raid sa tinaguriang cyber sex den at may detalye ang Bombo Radio Naga.
Sa karsalang bagsak ng 7 katao matapos mahuli sa loob ng pinaniniwalaang cybersex den sa lungsod ng Lucena. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Naga, nabatid na matagal nang minamanmana ng mga otoridad ang 2 palapag na bahay sa barangay Mayo Crossing dahil sa mga impormasyong ginagawang cybersex den ang naturang bahay. Sa gitna ng pagsalakay ng mga otoridad, naabutan ng mga ito ang nasabing mga sospek na aktong nagsasagawa ng mga malalaswang bagay sa harap mismo ng kamera at computer. Napag-alaman na madalas mula pa sa iba't ibang bansa ang mga nagiging customer ng naturang grupo. Nakumpiska ng mga otoridad ang mga computer, camera at sex toys na ginagamit ng mga suspect sa kanilang illegal na gawain. Sa ngayon, hinahanda na ng mga otoridad ang kasong isasampa laban sa mga ito. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Rosie Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa lalawigan ng Cagayan, mga kaibigan, ilang mga tulay doon hindi na raw madaanan nila naman sa pag-aapaw ng ilog, bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Nasa linya ang Bombo Radyo, Tugigaraw. Hindi na madaanan ng anumang uri ng sakyan ang Tawi Overflow Bridge sa bayan ng Peñablanca, Cagayan dahil sa tuloy-tuloy na pagulan dito sa lalawigan ng Cagayan simula kahapon. Ayon sa MDRRMO Peñablanca, simula kanina umaga ay sinara na ang naturang tulay matapos umapaw ang tubig. Sa ngayon ay binabantay nila ang iba pang tulay sa lalawigan dahil sa posibleng tataas din ang level ng tubig nito anumang oras. Pinayuan naman ng kinaukulan ng publiko na iwasang dumaan sa mga tulay na matataas na ang level ng tubig upang mailayo sa anumang kapahamakan. Balita mula rito sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombe de Los Santos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa may bahagi ng Sultan Kudarat, mga kaibigan, isang baby doon ang kritikal matapos tamaan daw ng stray bullet sa ulo. Tinamaan yung walang kamuang-muang na sanggol at may detalye ang Bombo Radyo Jensen. Kritikal ang kondisyon ng isang 10 buwang sanggol makaraang tinamaan ng ligaw na bala ang ulo sa barangay Wasag, Palimbang, Sultan Kudarat. Kinilala ang biktima na si April Joey Dewig, isang lalaki at residente ng barangay Dumulol, Palimbang saan nabanggit pa ring lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radyo Jensen, sa ama ng bata na si James Dewig, nangyari ang insidente habang sakay sa minamaneho nitong motorsiklo ang kanyang mag-ina at pamangkin patungo sana sa nabanggit na lugar. Napansin na lamang nila na duguan at may sugat na sa ulo ang anak, kaya't kaagad na isinugod sa Dr. George P. Royeca Hospital sa Jensen. Anya, nakabaon pa rin sa ulo ng anak ang bala at hindi pa rin ito naooperahan mula pa kagabi. Iginiit ng naturang ama na ligaw na bala talaga ang tumama sa ulo ng kanyang anak dahil wala umano siyang kagalit dahilan upang siya ibarilin. Kasabay nito nananawagan ang ama sa pulisya ng Palimbang na imbestigahan ang kaso upang mapanagot ang responsable ng insidente. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo, may deklaro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, mga kaibigan, grupo ng NPA nagsagawa ng kanilang bersyon ng Oplan Tukhang at nasa linya ang Bombo Radyo Kawayan. Nagsagawa ng sariling Oplan Tukhang at drug operation ang mga kasapi ng NPA laban sa isang drug personality na kawani ng pamahalaan. Nakumpiska nila ang isang bag na naglalaman ng halos 2 kilo ng shabu at isang M16 Armalite rifle sa kanilang paghalughog sa bahay ng isang kawani ng pamahalaan sa Jones Isabela. Ayon kay Kakarlo, nagpakilalang tagapagsalita ng Benito Tesorio Command ng NPA, lehitimong pagsalakay ang kanilang isinagawa laban sa isang high-value target na drug personality, taliwas sa sinasabi ng pulisya sa Jones Isabela na ang bahay ay kanilang niransak. Sinabi niya na hindi nila natsyempohan ang empleyado nang magsagawa sila ng paghalughog. Nangako si Kakarlo na ipapadala ang videotape ng ginawa nilang paghalughog. Samantala sa pagkuha ng Bombo Radyo Kawayan sa panig ng pamunuan ng Isabela Police Provincial Office o IPPO, ay sinabing wala pang natatanggap na formal na impormasyon o spot report hinggil sa ginawang operasyon ng mga NPA laban sa nasabing drug personality. Mula sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, Bombo Jenny Castro nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan pang detalye, mga kaibigan, Miss Colombia, sinisi naman ang nakakapagod daw na Miss Universe preparation kaya second runner-up lamang ang kanyang nasungkit. Samantala muna!
It's the season of love again, so head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Piolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. Hi, Derek here. It's the season of love again, so share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Sa pagpasok ng buwan ng mga puso, panibawang atraksyon daw para sa mga residente at lokal na turista sa may barangay San Lorenzo, Tabaco City sa lalawigan ng Albay. Sa panayan ng Bombo Radio Legazpi sa barangay Kapitan na si Christopher Brutas, nabatid na umano'y naobserba nila sa lugar ang tatlong malalaking butanding na ali-aligid. Ito rin ang ikatlong taong papasyal-pasyal ang mga butanding sa pareho ding buwan na inug-ugnay daw sa pagdami naman ng mga bagoong at dilis sa naturang bahagi ng dagat na pangunahing pagkain daw ng mga butanding. Umabot sa 9 na butanding din ang pumasyal noong nakaripas na taon na tinatantya naman ng mga otoridad na abot sa 20 metro ang haba ng bawat isang butanding. Bombo International News. Bombo International News. Ang European Union tinawag na isang banta ang administrasyon ni US President Donald Trump. Meron ilang mga American diplomats umaalma ngayon dito sa panibagong polisiya naman sa immigration ng presidente ng Amerika. Detalye ng mga balita mula kay Bombo Lizalgalan. Binaliwala ng mga American diplomats ang babala ng White House at itinuloy ang pagpapalabas ng memorandum na kumukondina sa travel ban ni President Donald Trump sa mga refugees at mga mamamayan mula sa 7 Muslim nations. Ayon sa US State Department, higit 800 diplomats ang lalagda sa nasabing memo, kabilang na ang mga ambasadors ng Estados Unidos sa iba't ibang bansa. Sa kanilang manifesto ay iginiit ng mga diplomats na hindi sang-ayon sa American values na kanilang sinumpaan ang kautusan ni Trump. Magdudulot lang daw ito ng anti-American sentiment sa iba't ibang bahagi ng mundo. Giit pa ng mga diplomats, ang travel ban ni Trump ay hindi katiyakan para sa seguridad ng Amerika. Inilabas ng mga diplomats ang kanilang dissent memo sa kabila ng sinabi ng White House na mag-resign ang mga US envoy kung ayaw ng mga ito ng polisiya ni Donald Trump. Sa kabilang dako, idineklara ng European Union na banta ang administrasyon ni US President Donald Trump na inaasahang magpapaigting ng tensyon sa pagitan ng EU at ng Amerika. Sinabi ni European President Donald Tusk, kagaya ng China, Russia, terorismo at radical Islamism, maituturing din na threat ang Trump administration. Kung pagbabatayan niya ang nakakabahalang mga deklarasyon ni Trump sa 11 araw pa lang nito sa White House, unpredictable ang magiging kinabukasan ng mundo. Ayon sa EU, dahil sa pinagagawa ni Trump, nalalagay sa alanganin ang 70 taon ng foreign policy ng pinakamakapangyarihang bansa. Ang diplomatic bombshell na ito ni Tusk ay taliwas sa 7 dekada ng matibay na relasyon na ini-enjoy ng Amerika at Europe bago ang pag-upo ni Trump sa White House. Bombo Lizalgalan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kaibigan, sa local showbiz naman, si Camille Prats buntis na raw sa first baby nila ng kanyang second husband. At meron pang mga pananaw itong si Miss Colombia kung bakit nag-second runner-up lamang siya sa katatapos na Miss Universe. Detalye ng mga balita mula kay Bombo Nesmercado. Mistulang hindi tanggap ni Miss Universe Colombia Andrea Tovar na second runner-up lamang ito sa 65th coronation na ginanap sa Pasay City nitong January 30. Ito'y matapos sabihin ni Andrea sa isang panayam na mas napaganda pa sana niya ang kanyang performance kung hindi lang daw siya napagod sa mga preparasyon bago ang grand coronation. Ayon sa 23-year-old Colombian model, hindi niya naibigay ng buo ang kanyang best dahil sa nararamdamang pagod. Kung maalala, isa si Andrea sa front runner sa Miss Universe 2016 at kilala ang Colombia bilang powerhouse sa beauty pageants, particular na sa Miss Universe. Samantala, 3 linggo lamang matapos maikasal, buntis na ang dating child star na si Camille Prats sa magiging panganay nila ng non-showbiz husband na si VJ Yambao. Ang ngayoy 31-year-old actress ay may isa ng anak sa kanyang namatay na asawang si Anthony noong 2011. Yan ang report. Ito si Bombo Nes Kayabyab Mercado, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Umalma naman ang ilang fans na Senator Manny Pacquiao matapos sabihin ng trainer ng UFC superstar na si Conor McGregor
na kayang-kayang patumbahin ang Pinoy ring icon sa loob lamang ng 2 rounds. O narito nagyabang ang trainer na si Arthur Lubov na iba raw kasi ang estilo ng kanyang alaga na si McGregor at epektibo ito sa mixed martial arts. Pero ayon naman sa ilang mga fans ni Senator Pacman na nananaginip lamang ang trainer nitong si McGregor. Una rito inamin mismo na si McGregor na kung hindi matuloy ang nilulutong laban naman kay Floyd Mayweather Jr. ay kanyang option naman ang laban kay Pacman. Samantala inaayos pa rin at pilit na pinaplansya naman ng Top Rank Promotions na magkaroon na ng pagsapinal ng kontrata sa pagitan naman ni Pacman at kampo naman ng Australian boxer na si Jeff Horn. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Patuloy pa rin sa paglakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang halaga ng isang dolyar ay katumbas yan sa Pilipinas 49 pesos and 75 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 6 pesos and 41 centavos. Yung Singaporean dollar ay katumbas sa Pilipinas 35 pesos and 31 centavos. Habang yung Saudi Riyal ay katumbas yan sa Pilipinas 13 pesos 27 centimos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa buong Pilipinas mga kaibigan, 32 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Ang oras na hinatid po sa atin ng Dunkin Donuts. At mga kaibigan, balikan ko lamang ating mga headlines. Ang Pangulong Duterte walang balak daw bawi naman ang ceasefire laban sa NPA kahit binawi na ng mga komunista ang kanilang sariling deklarasyon. Paglilipat ng kapangyarihan sa armed forces para naman sa anti-drugs operation, posibleng mauwi daw sa mas malaking problema ayon naman sa ilang mga senador. Muling investigasyon naman sa pagpatay sa Korean businessman itinakda na ng Department of Justice. Ang Sandigan Bayan hindi pumayag sa hirit ni dating Senator Juan Ponce Enrile na ibasura ang kanyang kasong plunder. 10 buwan lamang na baby, kritikal, makaraang tinamaan ng ligaw na bala doon po naman sa kanyang ulo doon sa may bagay ng Sultan Kudarat. Grupo ng NPA mga kaibigan doon sa Region 2 nagsagawa ng sarili nilang bersyon ng Oplan Tokhang ng kumpiska ng droga at mga baril. Balita naman sa ibayong dagat mga kaibigan, ang administrasyon daw ni US President Donald Trump isang banta ayon naman sa pahayag ng European Union. Ilang American diplomats nagpoprotesta din laban kay Donald Trump. Sa showbiz balita, Camille France buntis na raw sa first baby nila ng kanyang second husband. Itong si Miss Colombia, sinisi naman ang nakakapagod daw na Miss Universe preparation kaya second runner-up lamang ang kanyang nasungkit. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang kurman.